Huli na lang po, your thoughts on the view po din ni Representative Alvarez. Ang sabi niya, Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma-re-elect. Pero hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. God bless. May I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inattendan ni dating Pangulong Duterte? Sabi po niya, walang mahalagang bagong impormasyon, big political dud, dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso, pero walang basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Wala din po siya doon sa mga nakarang hearings. So, wala na rin po akong may comment kasi lagi naman po siyang wala doon. Well, opinion ni Congressman Alvarez yun, and kailangan nating irespeto din yung kanyang opinion. Pero nakita naman natin, no, yung mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni former President Duterte, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagrereklamo, yung may mga issue sa kanya, na harapin ang dating Pangulo ng diretso, no? Napaka-importante nito para at least mabuksan yung mga issue na kinaharap ng ating former president. Lalong-lalo na yung issue sa extrajudicial killing, doon sa issue sa corruption at sa kung ano-ano pa. No? So napaka-importante na nabuksan ulit yung mga issue, lalong-lalo na patungkol doon sa kung ano yung mga kinaharap na issue ng dating Pangulo. So you think po, base sa hearing, may solid evidence po against the former president to file a case against him? And ano pong mga kaso ito? Hindi pa naman po tapos yung mga hearing. So, talagang kailangan po nating uliduhin, no? Alam naman po natin, hindi naman, we're taking steps, pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So, kung mayroon mang kasong mahanap or kung may kaso man na dapat ipataw, as of now, the committee is taking it lightly in the terms of yung kasi binabato nila yung word na impeachable, binabato nila yung mga kaso. Pero we're taking it lightly right now sa committee kasi nga po, hindi pa naman po tapos yung aming kinokondak na hearing. So, mas maganda po, mabuo po namin. Kaya nga po, inaantay namin yung mga importanteng resource person na will shed light to this hearings. Pero yun nga, patuloy po na umiiwas, patuloy din po. Baka maubusan na po sila ng ipapalusot. So kailangan siguro mas creative na yung mga susunod nila na palusot siguro. Well, meron po tayong tamang departamento na nakakaalam at haharap patungkol sa responsibilidad ng dating Pangulo. Naandyan po ang ating Department of Justice at sinabi na nga po ng nila Secretary Rimulya na tinitignan nila kung ano yung mga kaso na pwedeng kaharapin ng ating dating Pangulo, kung ano yung kanyang responsibilidad, lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi at saka sa kanyang mga revelasyon patungkol sa nangyari dun sa kanyang administrasyon. So, sa mga kaso naman, hayaan natin na ang Department of Justice na gawin yung kanilang trabaho patungkol dito. Huli na lang po, your thoughts on the view po din ni Representative Alvarez. Ang sabi niya, Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma-re-elect. Pero hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. Tong Jay. God bless. Thank you, Cops. Thank you, Vivian. Next to ask question is Marian Enriquez from Channel 5. Ay, hindi po. Sir, your comments lang po doon sa sinabi daw po ni former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes o basic po doon sa sa previous Quadcom hearing na
Kasi Trillanes talagang Malacanang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, basically sinasabi po ni Duterte na bagong attack dog daw ng Malacanang. Ito si Trillanes, your comments po. Actually, hindi ko naman, first time ko ma-meet si former Senator Trillanes nung hearing po sa Quadcom. And consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. So, siguro ito, anong part na ba to? Part 3 siguro nung rivalry nila. Kasi nga, he's been deep with his own investigation since the Senate pa. But, I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary, parang hindi na lang po niya pinatulan. But, ganyan, that's the way he works. So, I think he's doing it on his own. Nagbigay na po ng statement, no, ang ating executive secretary, at sinabi nga po niya na ito ay isang kahibangan, ano, yung kanyang statement na yon, no. Dahil sinabi nga ng ating executive secretary na hallucination yon, no. At alam naman natin yung issue ni former Senator Trillanes is 2016 pa. Bago pa naging presidente si former President Duterte, sinasabi na ni Senator Trillanes, no. So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no, sa dating pangulo, dahil hindi naman ito nasagot din ng dating pangulo ng mga nakaraang taon, lalong-lalo na naging presidente siya. So I think valid lang na kailangan din niyang sagutin, no, yung mga issue sa kanya, lalong-lalo na yung mga ipinaparatang sinasabi ni Senator Trillanes sa kanya. Sir, rasa lang po. Kasi I think also doon sa ambush interview after po ng Quadcom hearing with former President Rodrigo Duterte, sinabi nga niya na yun, parang he is urging VP Sara to take an oath na rin, no? Dumalo po doon sa good government. Well, apparently yung Friday na press con with VP Sara, she already dismissed the idea na magbabalik or attend pa sa hearing. Your thoughts on that? Actually, hindi ko napanood yung interview na yun. Pero, hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng Pangulo pagdating dun sa hearing sa good government. Kasi, ang accountable naman dun is yung Office of the Vice President and yung nga si VP. So, aantayin natin kung ano sagot niya. Kasi, I'm sure she will answer on her own, on her own time, sa pinaka-komportableng time na meron siya. Pero, I think the president cannot answer for her. The former president will not answer and cannot answer for her. Well, kung pinayuhan ni former president yung kanyang anak na si Vice President Sara na umattend sa hearing ng Blue Ribbon, I think magandang idea yon. Dahil gusto lang naman natin is yung malaman kung ano yung katotohanan para meron tayong accountability and transparency sa mga issues, no? At katulad nga na sinasabi nga ni Vice President na nung umattend daw siya ng Blue Ribbon, hindi naman daw siya tinanong, wala naman daw siyang ginawa kundi umupo. Paano namin siya tatanungin kung hindi naman siya mag-take ng oath, no? Napaka-importante na mag-take oath ang isang tao para meron siyang legal responsibility sa kanyang mga sinasabi. So, we invite again the Vice President to attend, no? And sana mag-take na siya ng oath para at least lahat ng sasabihin niya doon sa ating committee, sinumpaan niya. At higit sa lahat, doon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan, no? Laban sa mga issue na kanyang kinaharap. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jana Reyes, kung ito pa din ang mga nakaupong mga congressman, malamang ay mas madami pang pondo ang naibulsa at di nagamit sa tama. Dapat lang mawala sa pwesto itong mga ta. Pahayag naman ni Yam Subali, dapat dito mapatalsik itong dalawa hanggang maaga pa, para hindi na lumala ang problema ng bansa. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Fredesmindo Torres, basta evil-minded hindi magwawagi. Their sole purpose is to destroy the Duterte for their evil personal political interest. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.